Sorry kung hindi na kita nasabihan sa pag-alis ko. Mabilisan kasi. Don't worry. Mag-usap na lang tayo pagbalik ko. Malungkot ka ba? Hindi naman. Umiyak ka ba? Hindi po. May nangyari ba? Sinubukan ko po kasing bisitahin po kahapon si Doc Lyndon sa East Ridge. Pero wala na po pala siya doon. Umalis na po siya. Di ko po alam na pumunta na po pala siya ng Dubai. Tapos di mo na siya nagsasabi sa akin. Alam mo po ba, hindi niya nga sinasagot yung mga tawag ko eh. Biglaan niya na lang akong di pinapansin. Hindi niya ako kinokontak. Hindi niya man lang sinabi sa akin saan siya pupunta. Bakit malungkot ka? Siguro po kasi akala ko may something sa amin, ganun. Kaso siguro nga lang po, ako lang naman talaga yung umaasa. Ako lang yung nag-iisip na may something nga. Siguro po hindi naman talaga ako mahalaga sa kanya kasi hindi niya man lang sinabi sa akin na alis pala siya. Alam niyo po, sa tagal kasi nakasama ko si Doc Lyndon, natutunan ko na rin kasi siya magustuhan po eh. Tapos, na-realize ko yun nung hindi niya na ako tinatawagan. Hindi ko na siya nakikita, parang na-realize ko na may-miss ko pala siya. Tapos, nung time na magko-confess na ako, yun, wala na siya. Apo, pagka ganyan na maraming hadlang para sa damdamin mo sa kanya, baka naman hindi kayo para sa isa't isa. Alam mo ba dun sa pinanonood kong K-drama, ang destiny mismo ang gumagawa ng paraan para magtagpo si Park Seung-mi at saka si Jin Yoo. Ayun, alam nila na sila ay para sa isa't isa. Kasi baka naman mamaya, pang friendship lang talaga kayo ni Doc Lyndon. Alam mo, ang dapat mong hanapin, yung katulad ni Park Seung-mi. Isang lalaking may paninindigan na nakatayo sa mga paa niya na kaya kang ipaglaban. Isang lalaking matipuno ang katawan na kaya kang ipagtanggol sa mga gustong umapi sa'yo. Kaya kang i-comfort kung meron mang mga panahon na gusto mong meron kang masasandalan. Sa isang tingin pa lang niya, kalmado ka na. Sa mga ngiti niya, ay, mapapawi ang lungkot mo. At higit sa lahat, cute na, gwapo pa. Malay mo, baka isang Korean Oppa Prince Charming
ang maging first love mo. Ay, naku, si Lola. Ila, wala pong ganyan sa totoong buhay. Sa K-drama lang may ganyan. Tsaka masyadong perfect naman po yung sinasabi mo. Walang ganun. Dito? Gusto niya na kasing umuwi at gusto niya nang umalis. Sabi ko, hindi pa pwede. Ayan, ayaw niya na makinig sa akin. Ano po bang pangalan niya? Irene. At saka, ganyan talaga yan eh. Kapag hindi niya nakukuha yung gusto niya, nagkakaganyan siya. Sabi ko po. Hello, Irene. Ako si Dr. Annalyn Santos, pero pwede mo akong tawaging ate. Alam mo, makinig ka muna kay mami mo, ha? Hindi ka pa kasi pwedeng lumabas sa ngayon, eh. Pero para sa'yo naman yan. Kung gusto mo, maglaro muna tayo? Ayoko! Gusto ko na lang umuwi! And you don't talk to your ate that way. Saka dapat makinig ka sa mami mo. Ayoko! Excuse me. I mean, you don't talk to that kid in that manner. So first thing we have to do to manage tantrum is to understand them. It's not always easy, since tantrums are generated by a lot of factors like fear, anger, sensory overload. And in this case, Gusto ko na umuwi! frustration, I guess. Okay, so since you abruptly interrupted me, what's your brilliant idea then? For tantrums that are not dangerous, the goal is just ignore the behavior. Ito mo sinasabi? So, you're telling me I should just ignore the kid's behavior? I mean, in this case, it is best to withdraw all kind of attention, since even negative attention like reprimanding or trying to persuade the child to stop has been found to reinforce the behavior. Excuse me lang, ah. Why should I listen to you? Who are you anyway? Lah, huwag mo nga ako daanin sa pagpapakit mo. Did you just say cute? Does it mean I'm cute to you? No! No, that's not what I meant. Ang feeling mo, ah. Okay, okay. Okay, relax. Now I can see that you are shaking and trembling and clench your fist, jaw many fist, furrow eyebrow, and lastly, red skin on the face. So those are the warning signs of anger. So if you want, I can help to manage your anger. Ay, wow. Ako pa yung galit ngayon.